mamaya. Sige ka. Welcome. Welcome ka mamaya. Welcome ka mamaya. Tawag ka ha. Tawag ka. Siguraduhin mo lang na maayos yung Zoom mo na yan, ha, na nakakaintindi ka gumamit ng Zoom. Yes. Siguraduhin mo lang, Mr. Gitgano. Ikaw ang magsigurado. Sigurado na ka. Muli po mga kaibigan, narito na naman po ang ating programang Expose the Truth na bumabati sa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. May nagkomento po sa ating video mga kaibigan, ayoko po sana itong bigyan ng pansin mga kapatid, pero dahil nagkomento siya, marapat lang na bigyan po natin ng pansin para hindi naman niya sabihin na tayo'y namimili, no? Ni kapatid na Alan Porhe, ganito po ang kanyang sinabi. Ka-Esel, pwede pakitalakay ang sinabi ni John Doe tungkol sa pag-urong daw ni Brother Eli kay Darwin Gitgano. 3 na mula pinakita niya ang video kay Larry Silva. Yan po ang sinabi ni kapatid na Alan mga kaibigan, ano? Meron nga naman akong nakitang video na totoo daw na si kapatid na Eli ay umurong kay Darwin Gitgano dahil takot daw siya makipagdebate. Meron akong pinalabas na video mga kaibigan na kung natuloy po yung debate ni Darwin Gitgano at saka si kapatid na Eli ay maaaring napahiya po itong si Father Darwin tulad yung ateista, no? Kaya ganito siguro ang komento ni kapatid natin na Alan Porhe mga kaibigan, na sana ay pansinin natin, talakayin natin yung video na pinakakalat itong mga taga punto por punto na si kapatid na Eli ay umurong. Tumawag naman daw sila sa dating daan pero talagang takot daw itong si Brother Eli at sinabihan pang sinungaling. May video po na pinadala dito sa akin mga kaibigan kasi wala naman akong kopya doon sa naganap na talakayan nila Brad Mel at saka si Darwin Gitgano kung ano yung pinag-usapan, ano? Pero meron po silang pinadala sa akin na video. Ito po ay ang thumbnail po ng video ay ito mga kaibigan, ang kabastusan ni Mel Mandaragon ng ADD hindi umubra kay Father Darwin Gitgano. So dito mga kaibigan, pinapalabas na nung nagkausap si Darwin Gitgano at saka si Brad Mel ay itong si Brad Mel binastos niya si Father Darwin mga kapatid, no? Yun po ang pinapalabas dito sa thumbnail mga kaibigan. Pero tignan nga natin, i-analyze nga natin itong video na kanilang ibinigay sa atin ng mga kapatid natin, mga kaibigan, para talakayin din natin kung totoo ba o tama ba na si Brad Mel ay binastos niya itong si Father Darwin. Atin pong panuorin kung ano po yung conversation ng kanilang pag-uusap para makita natin, i-analyze natin kung paano niya binastos si Father Darwin at kung totoo nga mga kaibigan. Heto, ipapakita ko sa inyo ang video. Ito po ba si Brother Darwin Gitgano? Yan po to, assistant ni Father Darwin. Nasaan po si Father Darwin? Andito sa kanyang sasakyan. Pwede po ba siya makausap? Si Brother Willie Santiago? Hindi po, hindi. Akala ko Brother Willie. Kapusin mo ko si Brother Willie.
mag-istorya ka. Dre, Napapunta na ako sa father niyan. naiko sa mag-istorya, Dre, oh. Wapo kaila, Tagalog. Hello? Hello. Hi. Sino to? Hello? Okay mga kaibigan, dito sa puntong ito, sa umpisa, wala naman akong nakikitang kabastusan na ginawa ni Brad Mel, mga kaibigan. At maganda naman ang kanilang usapan dito sa umpisa, mga kapatid. Si Brother Darwin Gitgano po Yes. ba ito? Yes. Si Brother Mel po ito sa dating daan. Brother Mel? Oo. Oh, anong pag-lingkod ko sa inyo, kapatid? Kasi yung yung mga may feedback sa amin na gusto mo raw pumasok sa sa Bible exposition ni Brother Eli. Wala. Last Friday pa. Ano ba ang ginagamit mong format o media? Yung map. Yung sinasabi nila, mag-download daw ako ng Zoom app para sa mga kasamahan mo. At yun po ang nagbabatay ako sa instruction nila. At then, pumapasok naman ako sa last Monday pa yon, no? Bata ko. At nag-aabang ako base sa kanilang instruction. Ginagawa ko Matanong ko lang po, mayroon po ba kayong kausap na po sa dating daan para kayo ay... Meron. Kasi yung napapansin ko, Ayan mga kaibigan, tinanong po ni Brad Mel itong si Father Darwin kung meron nga po siyang kausap, no, sa taga dating daan tungkol po sa sinasabi nilang pagpasok ni Father Darwin sa Bible exposition ni kapatid na Eli Soriano. At ang sagot po ni Father Darwin ay meron. Tandaan po ninyo, ang sagot po ni Father Darwin, meron. Pakinggan po natin. yung sa inyong yung mga sinasabi niyo, parang may kausap na kayo dito. Meron. Yung hotline nyo, sa Agent 1, sabi niya, Father Darwin, no, tatawag kami sa inyo bukas. Tumutukoy siya sa Friday. Kami ang unang tatawag sa inyo. No? Meron ako record, kapatid, Agent 1, sa hotline ninyo. Yang tatlong hotline ninyo ay tinatawagan ko. O nga, ang ibig kong sabihin, yung pakikipag-deal na kayo ay makikipag-usap kay Brother Eli. Siya na mismo. Yan. So, ayan po mga kaibigan, ang tinatanong po ni Brad Mel kung meron na po siyang nakausap o nakadil. Pansinin po ninyo mga kaibigan, kung meron na po siyang nakausap itong si Father Darwin na taga MCGI at nag-deal na po sila. Yun po ang tinatanong ni Brad Mel. Sabi ni Father Darwin, meron. Tuloy po natin. Mayroon na pa kayong... Siya na mismo ang may nagsasabi specific sa pa kanya. kayo. Hindi po yung sa sa call center, hindi yung sa agent ko na sinasabi niyo. Kasi doon sa takbo po ng mga pagsasalita ninyo, parang may kausap na kayo dito na parang may Anong gusto mo? parang may katrato na kayo na talagang kailangan pumasok kayo sa program. Sino po ba? Ayan, klinaklaro po dito sa banda rito mga kaibigan, klinaklaro po ni Brad Mel kung sino po yung naging kausap itong si Father Darwin doon po sa mga taga dating daan o sa MCGI, kung sino itong nakausap niya mga kaibigan, na nagkaroon na po sila ng deal na si Father Darwin ay pwede na siyang pumasok mga kaibigan, Pero sa pinapalabas po ng mga taga punto por punto na video, maliban dito sa aking pinapakita, ay meron po silang pinapakita na tinatawagan nga, tinatawagan nga nila si yung mga numero
ng MCGI para pumasok sila sa Zoom ni Brother Eli, mga kapatid. Ituloy po natin dito sa part na ito, atin pong talasan ang ating pangunawa at wag po tayo maging bias, mga kaibigan. Ano? Pansinin natin kung paano di umano binastos ni Brad Mel itong si Father Darwin. Kung totoo nga ba na binastos niya. Sabi ni, hindi ka nanood sa mga statement ni Brother Riley. Sabi niya, pasok kayo, tawag kayo. Ano ba yun? Ayan, ang tinatanong po ni Brad Bell, mga kaibigan, ay kung sino yung kinausap niya. Sinong tao ang kinausap niya na nagkaroon na ng deal. Kasi yung pinapakita ng taga punto por punto, tumatawag po sila pero walang sumasagot eh. Pero dito sa puntong ito, ayon kay Father Darwin, meron siyang nakausap na at nagkaroon na sila ng deal. Yun po yung tinatanong ni Brad Mel. Maayos naman yung pagsagot, pananalita ni Brad Mel dito mga kaibigan. Kaya tinatanong niya. And then, umiba sa eksena itong si Father Darwin at pumunta doon sa sinabi ni Brother Eli. Ayon daw kay Brother Eli, ikaw ang itatapik ko. No, ituloy po natin. Hindi ba siya Kaso totoo? yun ang kaya kayo nagkakaganon. Oo, dahil sabi niya, hindi siya sinungaling. Ako daw ang sinungaling. So wala Pinatutuwanan kayong ko. ibang kausap dito, wala naman kayo ibang kausap dito, kundi Anong gusto mo? Anong gusto mo? naririnig nyo kay Brother Eli. Ayan. So, walang maipakita itong si Father Darwin na nakadil. Mapansin nyo ba, mga kaibigan? Tinatanong ni Brad Mel kung may nakadil na po, kung mayroon na po silang deal na pwede na siyang pumasok. Pero walang naipakita si Father Darwin. At pati doon sa aking napanood, doon po sa punto por punto na pinalabas nila na tumatawag nga nila, pinapakita pa yung numero na kanilang tinatawagan, pero walang sumasagot, busy. Pero dito sa tinatanong ni Brad Mel, meron nang nakausap itong si Father Darwin. Mapansin nyo ba, mga kaibigan, yung aking ipinopoint dito, mga kapatid, na meron na daw siyang nakausap. Pero nung tanungin ni Brad Mel kung meron na po ba siyang nakausap, umiba sa eksena, pumunta sa sinasabi ni Brother Eli na kayo po ang aking itatapik. 1 linggo kayo po ang aking itatapik. Tapos pinagsabihan niya na sinungaling itong si Brother Eli. Pumunta doon sa salitang sinungaling, no? So dito po, mga kaibigan, nag-umpisa yung hindi na po maganda ang usapan. Tuloy po natin. Oo, dahil akala ko, totoo ang kanyang sinasabi. Nagpa-follow ako sa kanya, tawag ka. At lahat ng gawin ng kanyang topic pag Monday. So, Sige. Total, ganun pala talaga ang gusto nyo. Ano po? sinungaling. Sino? Yung puno mo, sinungaling. Huwag kang masyadong magsasalita ng ganyang mga Totoo yan. paraan. Totoo yan. Siya ang una na Alam mo, mamatang sa akin. hindi ka kay... Ayan. Doon po uminit ng pandinig ni Brad Mel. Dahil yung pinagsabihan ni Father Darwin itong si Brother Eli na sinungaling, mga kaibigan, kaya uminit po ang ulo ni Brad Mel. Pero hindi naman pambabastos yung kanyang ginawa ayon po sa aking pangunawa sa video. Ituloy po natin. Kailangan kasi masusubo ka dyan sa mga pananalita mo na yan. Okay, sabihin mo, Brother kahit Ano na ngayong ikaw, gabi. di ba? Ngayong gabi. Di pa pare, Kapatid, di pa ngayong pare gabi. ka? Oo, pare ako. Oh, hindi ka Ngayong dapat gabi. ganyan. At tawag ka may gabi, ha? Okay, nakausap din kita. Pinakausap kita ng maayos, hindi ka dapat ganyan. Hindi ko sinasabi ang papa mo sinungaling. Oo. Siya nagsabi, no? Nagsasalita ba ako na ang Dapat papa niyo mo- luluhat sinungaling? Wala akong sinasabi. Dapat. Yung puno.
sabi sa video, bakit napunta sa Papa? Meron pang nilagay na Leon na tumatawa. Alam nyo mga kaibigan, kung bakit napunta doon si Brad Mel, kasi itong si Father Darwin ang naunang sinabi niya na si kapatid na Eli ay sinungaling. Kaya si Brad Mel, hindi ko naman sinasabing sinungaling ang papa nyo. Bakit mo sinasabing sinungaling si Brother Eli? Kaya dito na nag-umpisa yung hindi magandang usapan, no? Pero kung i-analyze natin na mabuti mga kaibigan, kung tayo po'y talagang nag-aanalisa, yung mga matatalino, mga theologian, kung pansinin po ninyo yung conversation ng kanilang pananalita, itong si Father Darwin ang naunang bumastos dito itong si Father Darwin ang naunang nagsabi ng dahilan para uminit ang ulo ni Brad Mel. Kung papansinin natin mabuti mga kapatid, ang pagsabihan mo. Siya ang nagsasabi na sinungaling ako. Hindi ka nga dapat magsasalita ng ganyan. Wala akong sinasabi na ang papa ninyo may mga papa kayo. Bakit na masyado pagdating sa babae pati sa lalaki? Wala akong sinasabing ganun Umabot ka sa ito, Papa. Papunta ako ng Luzon, papunta ka ng Mindanao. You serious? yan hindi po naunawaan ni Father Darwin yon. Matalino naman siya pero hindi niya naunawaan na kaya nagkaganon ang tono ng pananalita ni Brad Mel dahil po sa kanyang pananalita kay Brother Eli. So, ibig sabihin, tinutumbasan niya lamang po yung sinasabi na lumalabas sa bungangan ni Father Darwin. No? Kasi nung tinunang panikipag-usap ko sa'yo, tapos magaganyan ka. Kapatid. Ikaw ang hindi Ikaw matinong ang dapat mag-relax. Hindi mo dapat pagsalita ng sinungaling. Ano gusto mo? Dahil mapapatunayan mo yan mamaya. Sinungaling. Ano ba ang pakay ng mga sinungaling? Mamaya mo mapapatunayan ang kasinungalingan mo. Dahil siyempre, ang alam mo sa sarili mo, totoo ka. Oo. Mamaya, Amen. alam mo na ba gumamit ng Zoom? Matagal na. Dinilit nyo Matagal na. Ibibigay ko sa iyo ang ID ng Zoom, Ikaw ang tatawag. Ayan. Tinanong na dito sa banda rito mga kaibigan na kung alam niya ang gumamit ng Zoom, matagal na sabi. Tapos ang katwiran ni Darwin Gitgano, dinilit na daw yung Zoom. Dinilit na daw. So, dito mga kaibigan ay meron na po siyang dahilan para hindi makontak, no? Dinilit Sa nyo Zoom, na. ibibigay ko sa iyo ang ID ng Zoom. Dinidelete Para ninyo. makapasok ka Kayo sa na ang Zoom tatawag namin. sa amin. Kayo na ang tatawag. Tumatawag na ako last week. At lahat ng cellphone number ninyo tinatawagan ko. Okay, saglit lang Mr. Darwin Gitgano. Mr. Kung nakakaisip ka na gumamit ng Zoom para masigurado lang natin ang inyong pag-uusap mamaya, pwede pa tayo mag-test ngayon? Mag-test ng ano? Ayan. Gusto ni Brad Mel itest itong si Father Darwin yung kanilang pag-uusap kay kapatid na Eli. So, ang gusto ni Brad Mel, itest na ni Father Darwin kung pwede na silang mag-Zoom, mga kaibigan. Itest na niya. Pero, tignan ninyong mabuti mga kapatid, tignan ninyong mabuti at pakinggan ninyong mabuti kung ano po yung palusot ni Father Darwin para hindi po matuloy ang usapan. Meron po siyang dahilan nagdadahilan po si Father Darwin. Pakinggan ninyong mabuti mga kaibigan, talasan niyo po ang pangunawa. Mag-test tayo Meron sa Zoom. akong, meron Para kaming, matiyak ko lang na maayos meron na kami- talagang marunong ka meron ng gumamit kami- ng Zoom. meron kami, ready na yun Ready na yun. Ready namin. Sige, Nung, sige. Saglit pahingi ng setup ng Zoom. wala ako sa kwarto try ko. natin Wala ako sa para kwarto ko. mamaya test Meron na kami natin. activity ngayon. Ayun. Nung itest na po ni Father Darwin, sabi niya, wala ako sa kwarto ko.
Kasi nandun nga sa kotse, no? Wala ako sa kwarto ko. Pero hindi naman kailangan na nasa kwarto ka eh. Kasi nasubukan ko naman nakipag-zoom kay kapatid na Eli. Hindi naman kailangan na nasa kwarto ka eh. Ang importante, meron kang gadget at meron kang wifi, mga kaibigan. Ano? Kasi ite-testing lang naman kung pwede nga makontak itong si Father Darwin. At ang sumunod na kanyang dahilan, busy siya, meron siyang prosesyon. Pero nasa loob ng kotse, mga kaibigan. Ano? Ituloy po natin. Mamaya, tawag ka, mga 7:30. Hindi na ako pwede tumawag ng 7:30. Oras na ng ano yun. Meron kami Nag-i-start na programa doon. ngayon. Until 7:30 pa. Meron kaming procession ngayon. Ay nako, huwag kang magdahilan ng ganyan, Mr. Git. Ayan, ang dahilan po ni Father Darwin, meron daw silang prosesyon. 7:30 sabi niya. No? 7:30 sabi niya. Alam nyo, nung nakikipag-zoom ako kay Brother Eli, mga kaibigan, 6:30 pa lang o 6 ng gabi, mga kapatid, itinetes ka niyan eh, kung sigurado yung connection ninyo. Itinetes ka. Testing lang. At hindi sila tumatawag yan pagka dumating na ng 7 o'clock o 7:30 kasi po, nag-uumpisa na po yung programa, hindi na po sila tumatanggap ng tawag, hindi na po sila kumokontak kasi nag-uumpisa na po. Ganyan po ang patakaran sa nung ako'y nakikipag-zoom kay Brother Eli, mga kapatid. Kasi nakikipag-zoom naman ako kay Brother Eli noon eh, no? Nung buhay pa siya. Alam nyo mga kapatid, ang sabi ni Darwin Gitjano, tawagan mo ako 7:30. Kaya sabi ni Brad Mel, hindi na pwede. So nagdadahilan. Hindi po umurong. Talaga namang ginawan po ng paraan ni Brad Mel para matuloy lamang po yung conversation o yung usapan ni Father Darwin at saka si Brother Eli noon. Pero nung talagang seryosoin po ni Brad Mel yung connection nila, marami pong dahilan. Kaya hindi na po natuloy. Hindi dahil umatras po si Brother Eli, kundi yung dahilan na hindi natuloy, marami kasing si Father Darwin, marami siyang dahilan. Ituloy muna natin sandali. Gano? Magla-live kami ngayon. Ayan. Tingnan mo ang live ko. Kita ngayon kay maniwala ka, susubo kita ngayon kay Brother Eli. Huwag kang magdadahilan. Ay, sino? Ang yung puno mo, ang may raming dahilan, ang dating daan, ang daming dahilan. Doon mo mapapatunayan kung marami kaming dahilan. Oo, Sige. totoo yun. Huwag kang magdadahilan. May activity ka, ha? Oo, tawag ka Huwag kang mamaya. magdadahilan. Kayo ang mga magdahilan. Masusubo ka ngayon. Lalong-lalo na si Maniwala ka, Badere. tatawagan kita ng tatawagan. Oo. Pag hindi ka pumasok mamaya, sige ka. Welcome ka mamaya. Welcome ka mamaya. Tawag ka ha, tawag ka. Siguraduhin mo lang na maayos yung Zoom mo na yan, ha, na nakakaintindi ka gumamit ng Zoom. Yes. Meron na. Siguraduhin mo lang, Mr. Gizgano. Ikaw ang magsigurado sigurado na kami. Sabihin mo sa puno mo, sinungaling kapatid. Dahil kaya nga kayo nagkakaganyan, nakikita nyo kami kung paano ang communication namin ng technology. Kayo hindi kayo Okay, marunong kapatid. gumamit ng mga technology ng communication Kami pasok sa Narinig mo ba kapatid ito, ng ganyan. kapatid? Very good. Kahit ang katolisismo mo, marunong gumamit ng ganyan. Ang ganda ng, very Ay, naku. simple question. Hindi nga hindi mo ka nagagamit yan eh. Pasok ka mamaya Na-record ito Pasok mamaya. Na-record ito kapatid. Ayan, tignan mo yung estilo ng pananalita po ni Father Darwin bilang isang edukado, mga kaibigan. Pero kung pansinin po ninyo, parang nakakainis po kasi talaga, humihila kasi ng galit yung estilo niyang nakikipag-usap. Alam nyo ba yung bata na kapag
kinakausap mo ay ah, parang ganun ang estilo niya mga kaibigan. Nakakahila po kasi ng galit, no? Kaya ganun po yung naging reaksyon ni Brad Mel. Pero kung pansinin mo yung mga pananalita ni Brad Mel, kahit tumaas man ang kanyang boses, hindi naman kabastusan yung sinasabi niya. Kasi itong estilo kasi ni Father Darwin na nakikipag-usap, ituloy natin, pakinggan ninyo mabuti. Mamaya. Handang Gitgano, handa. Darwin Gitgano, manda ka mamaya. Handang-handa, kapatid. Naku, Oh. pari-pari ka pa. Oh. Huwag kang tatakas mamaya. Talagang ayaw ko. Pag hindi kita isinubo, ayaw ko lang. Very good. Siguraduhin mo lang na marunong kang gumamit ng suma. Yes, meron kami. Meron kami, kapatid. Oo, sige. Kailangan 6:30, naka-ready tayo. May I-set up kita. appreciation pa kami, kapatid. Iaayos ko yung linya mo. Iaayos ko ang linya mo. 7:30 na, Manda ka lang, 6:30, tatawagan na kita. Oo, ikaw pa Kailangan nagsimas. alas 6:30, naka-ready ka. Para kang si Marcos. Diktador. Kayo mag-adjust sa akin. Ayan, ang usapan mga kaibigan ay 6:30 ang sinabi ni Brad Bell na pagtawag. Pero ang sabi ni Father Darwin, meron silang live, meron silang procession at hindi pwede at kailangan 7:30. Hindi pong magaganap yon mga kaibigan. Siguro alam naman ni Father Darwin na pag 7:30 hindi na sila makatawag. Alam naman na siguro, no? Kasi ang patakaran po sa Bible exposition, pag nag-umpisa na yan, hindi na sila tatawag mga kaibigan. Hindi na po sila tatawag talaga. No? Kasi kaya kailangan pag 6:30 nakakonekta ka na o 7 o'clock talaga nakakonect ka na. Ganun po mga kapatid. Pag nag-umpisa na, andyan na ang programa, naka-live na, wala na, hindi na sila kumukontak pa. Ganun po ang aking nasubukan noon nung ako'y nakikipag-Zoom. Kaya hindi po umatras ang kapatid na Eli, kundi talagang ginawan po ng paraan, mga kapatid at mga kababayan. So, ito po ang masasabi ko, kapatid na Alan, doon po sa sinabi mo na bibigyan ko ng pansin. Ang tingin ko dito, mga kababayan at mga kapatid, kahit ulit-ulitin nyo pong panuurin ito, yung usapan ni Brad Mel at saka si Father Darwin. Dito kasi sa thumbnail, ang kabastusan ni Mel magdaraog ng ADD, hindi umubra kay Father Darwin. Hindi naman niya binastos, mga kaibigan. Uminit lang ng ulo dahil sa hindi nagkaunawaan ng konti, pero hindi naman niya binastos. At kung umiba man ang tino ng kanyang pananalita, dahil nakakahila naman kasi talaga. Nauunawaan nyo yung aking sinasabi, kayong mga taga punto por punto na matatalino, no? Nauunawaan nyo na nakakahila naman kasi talaga ng galit ang estilo ni Father Darwin na makipag-usap. Kayo Baka mag-adjust sa akin. Meron magdadahilan kami. ka, yung Zoom mo hindi gumagana. Tingnan natin yan Magdadahilan mamaya. ha. Baka mo kayo Magdadahilan magdadahilan din yan, ka, kapatid. mahina. Live din kami dyan. Ay nako. 8 to Ito ang 11. sinasabi ko sa'yo, Mr. Gitgano. Huwag mong gidadahilan na nakadata ka lang. Hindi. Tandaan mo Meron kaming broadband dito, kapatid. Meron Kaya kami nga, internet. pa-broadband ka lang pala eh. Oo. Pero matibay ang katotohanan ng dala namin, kapatid. Ayusin niyo ang linya niyo dahil masusuko Ayos ka na, ngayon, ayos, Mr. kapatid. Gitgano. Nice, ayos, kapatid. Magpatulong pa na sa lahat na nakakaintindi mo dyan sa technology ng communication. Yes, kapatid. Para huwag kayong magdadahilan na mahina ang internet ninyo. Huwag kayong magdadahilan, ha? Hindi naman mahina ang internet ngayon. Naka-live na kami. Ay, nako. Kung isang araw. Laki-laki ng katolisismo. Gaganyan-ganyan, naka-broadband lang kayo. Oh, lokal lang itong akin eh. Parokyal lang, kapatid. Hindi naman ako obispo.
local church. Oo eh. Alam mo ba Yan ang local problema church? sa inyo. Specific. Buti kung nire-recognize ka rin kayo ng katolisismo. Yan ang problema sa iyo. Ordinahan ganyan ako. Alam mo, dapat magpatulong ka sa mga obispo mo. Relax lang. Patungo na kami dyan. Relax lang kayo. Ako, Hindi pa kami Okay, nakastart. 6:30. Dinilis na ninyo ang aming YouTube eh. No? Yun patunay tatawagan kita. na natatakot natin na ang kayo natin. kapatid. Takot na kayo sa amin. No? Maghanda kayo. No? Kayo ang maghanda kapatid. Iglesia ni Manalo ay hindi takot sa inyo eh. Kami pa. Yes, hindi takot si Manalo. Takot kayo ni Manalo eh. Naku, takot si Manalo. Ano ba yan? Hindi nyo hinarap ang ordinaryong debater ni sa Iglesia ni Cristo dahil takot kayo. Ang dating duwag Ay, nako. hindi. Handa. Handa. Na akong handang-handa kapatid. Huwag ka magdadahilan sa internet mo. Ikaw din, huwag ka magdahilan. Recorded dito kapatid. Maya, sasabihin mo, wala kaming internet. Oh, Laki-laki ng katoliko eh, walang internet. sino bang sabi wala kaming internet? Huwag ka magdadahilan na mahina Sino kawawa ng bang internet maraming mo dahilan? mamaya. 6:30. Sabi ni Pete Haley, 4 na Bible study, itadakul ko si... So, hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po kapatid na Alan sa iyong pagkomento dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.